Palawan, naglalabasan ang isa sa paboritong seafood ng mga tiga El Nido sa Palawan. Lasang lobster daw pero hindi sing mahal. Ang tawag nila rito, manla. Sa pangingisda, binubuhay ni Jesus ang kanyang pamilya dito sa El Nido, Palawan. Pero tuwing habagat, siya'y inaalat. Malakas yung hangin, maalon, hindi na makatrabaho. Kaya sa halip na pumalaot sa mga bakawan siya, nagbabaka sakaling may mahuli. Nilalakad namin isang kilometro kalahati. Ang pakay niya rito, isang klase ng laman dagat na sagana sa kanilang isla. Pagkahuli po namin, pag marami-rami, binibenta rin namin. Pag kaunti lang, pang ulam. Para itong lobster na meron ding mga sipit, pero mas maliliit. May mahabang buntot na parang sa alakdan o scorpion. Ang tawag nila rito, manla. Matagal na po ako nakakaalam nito. Kung natutunan ko to sa lolo ko, nakita ko sa lolo ko, ginaya ko. Para mahuli ang manla, sina Jesus may patibong. Ito pong sarading. Ito pong ginagamit namin para manghuli ng manla. Isa-isang sarading lang po, isa lang po talaga ang makakapasok dito. Si Franklin, magtatatlong dekada nang gumagawa nito. Nag-edad pa lang ako ng 16 anyos, 44 na ako ngayon. Kunyari, yan ang manla, papasok. Ngayon bubunggoy niya yan yung pinakalak. Yan. Ganyan ang mangyayari. Sasarado na siya. Ito po, paglagay namin mga alas 4 ng hapon, ay iwanan namin, babalikan po namin sa umaga na. Pero sa puntirya nilang manla, meron daw silang karibal. Balik-balik ako dito nagasitar, kaya lang naagawan din talaga. Matching, nagakain din po sila ng manla. Kinukuha rin po nila sa sarading. Kinabukasan, sinuyod ulit ni na Jesus ang bakawan. So ngayon, papandawin para malaman kung may kuha, kung wala. Malaman mo na may huli, ito nagigkas na to. Pag pasok nila ito magasara. Pagka may laman na to, tinalaglag po namin. Hanggang sa meron silang nabitag. Itinaktak nila ang sarading para hindi na nila mano-manong hugutin ang manla. Iwas sipit. Pag nasipit, minsan dala ang balat ng kamay mo. Inawakan ko muna yung dalawang sipit niya. Pagka hawakan dalawang sipit, yung paa, tinapasak ko sa may malaking sipit niya para hindi siya makabuka, hindi na siya makaipit. Ang kanilang mga nahuli, isa-isa nilang tinalian. Pagpasok ko dito, ipitan po natin ng ganyan. Yan, para hindi sila makatanggal po sa tali. Malaman mo na babae kasi parang hindi siya ganong bilog ito. Malapad siya. Ito ang lalaki po. Parang bilog siya ba? Parang ganon. Pati ito itim. Ang lahat ng mga lalaki itim yan. Pag ilala ko na, nag-alit-alit kami ng ba't isa, bali 6, lahat sila. Tag 100 ng 6 na piraso. Nakabos din po pag maraming magbili. Ang toka sa paglalako, ang misis ni Jesus na si Bebelonia. Bili ka ng manla, 100 ang isang saga. Matataba to, malalaki rin. Oh, ang kagat niya matataba. Palagi po ako bumibili po sa kanya, tsaka paborito ko po kasi yung manla. Masarap din po pag ganyan na steam. Asin lang po at saka tubig. Kahit simple lang pong luto, ma'am, pero masarap. Putulin po natin yung dulo ng buntot po para malaman po. Ito po siya. Luto na po yan siya kasi matigas na po yung taba niya po. Malambot po siya. Hindi po siya malansa po. Masarap. Samantala, ang itinabi namang manla ni na Jesus at Bebelonia ang siya nilang inulam. Sa pagluluto ng manla, kailangan daw ng mahabang pasensya. Isa-isa kasi nila itong kinuskos gamit ang iskoba para matanggal ang putik. Kasi kung hindi ito babrasan, maano yung kanya sabaw, putik. Ang
pantanggal lansa naman nila sa manla, kalamansi. Ilagay na natin doon sa sinabawan natin. Ihalo natin yung katas ng kalamansi. Kunting bitsin lang na pang palasa lang siya. Ihalo-halo natin siya. Magkuhan sa laman ng manla, yung asim. Okay na po, tikman na lang natin kung anong lasa niya. Yung itim, kailangan tanggalin. Ito po yung putik na kinain niya. Medyo manamis-namis siya, parang alimango. Nagasuot sa laman yung asim. Ang manla, masarap din daw gawing ginataan. Bubuhusan natin ng gata, yung manla, buhay pa siya, pakuluan, sabay na yung gata para manuot sa laman niya yung gata ng nyug, asin, kunting bitsin. Isasabay na kaagad natin yung tanglad para mabango siya. Magagalaw ka, maliban lang kung mabigat yung takip ng kasirola, nagababa yan sila, nagatakas pag makaramdam ng init. Okay na siya, luto na. Ang sarap. Hindi po siya malansa. I-brush po natin. Ang guro namang si Divine, paborito itong gawing buttered chili garlic manla. Level up! Lagay po natin ang butter. Lagay po natin ang pineapple juice. Naglalagay po tayo ng soft drinks para po matanggal yung medyo mapait na lasa. Sunod po natin ang tomato sauce. Nakilala ko lang po siya nung nakapag-asawa po ako ng taga Barangay Manlag. Dinagdala po siya sa bahay. Nag-explore po kami. Nagluto po kami. Alat-alat, pinaghalong asim at anghang at may tamis na kaunti. Ang lugar ni na Jesus, likas na sagana sa mga manla. Ang pangunahing kinabubuhay ng mga taga rito noon ay pangingisda. Pag medyo masama ang panahon ay yung sa mangrove. Nung panahon ng Kastila, mayroong 2 tao na nasa lubong yung gerilya. Nagtanong kung ano yung daladala nila. Sa pagkakaintindi ng mga Kastila, tinawag nila na manla. Kaya ang kanilang barangay sa mga lamang dagat na ito ipinangalan, Barangay Manlag. Ilunsad na rin yung Manla Festival, pero ang plano dito ay palawigin yung environmental education sa mga tao na ito ay nagbigay sa inyo ng kabuhayan sa pamagitan ng turismo, pero kailangan nating protektahan ang tahanan, which is yung mangrove. Kalaking role ng manla sa environment at sa ecosystem. Sila ay nagsacycle ng mga nutrients as well as nag-i-aerate ng soy. Kapag nagbubuta sila, nilalabas nila yung poor quality ng mga soy to aerate sa labas. Kaya ganun na lang daw kung pahalagahan ng mga residente ang biyayang ito. Yung nagapang sarading taga dito lang, walang iba nakakapasok dito. Kasi pag maubos, wala na rin papalit kasi ubos na. Ano lang ito, pagabagat kasi malaga po rin sa amin yung manlak. Sa ibang probinsya, kinatatakutan ang mukhang alakdan na lamang dagat na ito. Pero biyaya ito dito sa El Nido, Palawan. At sa lasa ng manla, sa sarap, tsak, manlalaki ang inyong mga mata. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.